Isa pang mismanagement ang nagawa ng Dallas. Brandon Williams hindi na pwedeng maglaro sa natitirang season. Sixers unang beses hindi makakapasok ng playoff. May isa pang magandang balita bago haharapin ng Warriors ang Memphis. Mukhang nagiging maayos ang kalusugan ng Dallas Mavericks sa tamang panahon. Bumalik na mula sa injury sina Anthony Davis, PJ Washington at Caleb Martin, habang sina Derek Lively at Daniel Gafford ay maaaring bumalik sa loob ng isang linggo. Ngunit kakailanganin nilang harapin ang isang di kanais-nais na pagkawala matapos ang laban kontra sa Chicago Bulls. Si Brandon Williams ay naging aktibo sa kanyang ika-50 laro ngayong season laban sa Chicago, at dahil nasa isang two-way contract siya, iyon na ang huling laro na maaari niyang laruin para sa Mavericks ngayong season, maliban na lang kung pipirmahan siya ng team sa isang standard two-way contract. Ngunit dahil sa mga limitasyon ng salary cap, hindi maaaring pumirma ang Mavericks ng kahit sino hanggang Abril. Sa posibleng huling laro niya ngayong season, nagtala si Williams ng 12 puntos laban sa Bulls. Isa na naman itong halimbawa ng mismanagement ng roster na ipinakita ng Mavs ngayong season. Sa 50 larong aktibo si Williams, 31 lamang ang kanyang nalaruan, itinapon ang 19 na laro na hindi nila kayang sayangin. At dahil sa trade ni na Quentin Grimes at Caleb Martin, masyado na silang malapit sa unang tax apron kaya hindi sila makakapag-sign ng ibang players. Si Williams ay hindi pa nga ang unang player na nakaranas nito sa Dallas dahil si Kessler Edwards ay naubos na rin ang kanyang eligibility. Simula noong Marso, ang araw na napinsala si Kyrie Irving sa ACL, nakapagtala si Williams ng average na 16.6 points per game, 4.6 assists per game at 3.4 rebounds per game sa 11 laro na kanyang nalaruan. Malakas ang kanyang kaso upang mapirmahan sa isang standard NBA contract sa Abril G's, at dahil ang Mavs ay mayroon lamang sina Spencer Dinwiddie at Jaden Hardy bilang mga option sa guard position, maaaring ito na ang kanilang pinakamahusay na desisyon. Sa sumunod na balita naman, humarap ang Philadelphia Sixers sa Toronto Raptors nitong Lunes ng araw sa Wells Fargo Center. Bagamat maliit lang ang epekto ng laro sa playoff standings ng Toronto, ito ay isang kailangang panalo para sa Sixers upang mapanatiling buhay ang kanilang manipis na pag-asa sa postseason. Sa kasamaang palad, hindi nila kinaya ang hamon at natalo sila. Sa pagkatalong ito, opisyal nang natanggal ang Sixers sa playoff contention sa unang pagkakataon mula noong 2016-17 season. Pinangunahan ni RJ Barrett ang Raptors na may 31 punto habang nagdagdag si Jamison Battle ng 16 na punto mula sa bench. Simula sa ikatlong quarter, kinontrol na ng Toronto ang laro at naitayo ang kalamangan na lampas sa 20 puntos. Nahihirapan ang Philadelphia na bumuo ng seryosong paghabol dahil sa pagkawala ng ilang mahahalagang player sa kabila ng 23 puntos ni Lonnie Walker. Ito na ang ikawalong sunod na pagkatalo ng Sixers na nagpapakita ng matinding paghihirap para sa team. Iniulat ng Bleacher Report na ito ang unang pagkakataon mula noong 2016-17 season na hindi makakapasok sa playoffs ang Sixers. Isang mapait na pagtatapos ito para sa isang season na puno ng playoff aspirations. Sa nakalipas na ilang taon, palaging nakakarating ang Philadelphia sa postseason at nakapagtala ng malalalim na playoff runs sa tulong ng kanilang star players. Ngunit dahil sa mga injury at kawalan ng consistency, hindi nila natupad ang kanilang mga inaasahan ngayong season. Ngayon, may record silang 23 sa 52 at ang atensyon ay lumilipat na sa hinaharap. May magandang bahagi pa rin dito. May pagkakataon ang Sixers na makuha ang number 1 pick sa NBA Draft Lottery na nakatakda sa Mayo 12. Bagamat masakit ang hindi pagpasok sa playoffs, ang isang top pick ay maaaring makatulong sa muling pagbubuo ng roster. Maaaring hindi magdiwang ang mga fans ng Philadelphia ngayong Abril, ngunit sa araw ng draft maaaring magbago ang kanilang kapalaran. Sa huling balita, si Brandin Podziemski na madalas na target ng mga hindi kontentong keyboard warriors ng Dub Nation, sumagot nitong araw sa pamamagitan ng isang laro na kailangan ng Warriors para makapaglakbay ng malalim sa NBA playoffs. Ang second-year guard ay pumili ng tamang shots sa tamang pagkakataon at nagtala ng game-high 27 puntos. Kapag mas mainam ang pagpasa kaysa paghawak o dribbling, pinili niya ito. Ginawa rin niya ang kanyang karaniwang G.I. Joe na estilo ng laro, humaharang ng malalaking players at kumukuha ng rebounds na tila hindi angkop sa kanyang pangangatawan.
Bukod pa rito, ipinakita ni Podziemski ang determinadong depensa. Magiging isang seryosong banta ang Golden State kung mapapanatili niya ang ganitong mga gawi sa mga susunod na linggo, lalo na't tumataas ang pusta at humihigpit ang kompetisyon taliwas sa mahina-hinang Spurs na naging biktima ng isang pagwasak ng Warriors sa San Antonio. Kapag walang naglaro ng higit sa 25 o 26 na minuto, malaking bagay iyon, sabi ni Coach Steve Kerr sa mga mamamahayag sa Frostbank Center. Malaking laban ang paparating kontra Memphis sa Miyerkules, kaya makakapagpahinga kami at mananatili sa tamang ritmo. Malaking stretch ang paparating. Papasok ang Warriors sa Memphis na nasa pang-anim na pwesto sa Western Conference, kalahating laro lamang ang agwat sa Minnesota Timberwolves, isang laro sa Los Angeles Clippers at isang laro sa likod ng Grizzlies. Isang panalo laban sa Memphis ang magbibigay sa kanila ng head-to-head tiebreaker na epektibong mag-aangat sa kanila sa ikalimang pwesto. Alam ng Warriors kung ano ang kayang gawin ng kanilang mga pangunahing players, ngunit nananatili ang tanong kung paano haharapin ng natitirang roster maliban kay Kevon Looney ang mga matitinding hamon sa hinaharap. Sa lahat ng complementary players, maaaring si Podziemski ang pinakamahalaga. Nagsisimula siya sa tabi ni Moses Moody, Butler, Curry at Green. Siya ang pangunahing ball handler sa opensa at una sa team rotation bilang point of attack defender. Napakaganda ng ipinakita niya laban sa Spurs. Naglaro siya ng mabilis mula sa simula at nagtapos na may game high na 27 puntos sa efficient na siyam sa 14 na shooting, kabilang ang career high na 7 3-pointers. Sa simula ng laro, ginawa namin ang tamang paraan ng pagdepensa, sabi ni Podziemski. Nagbunga ito ng fast breaks at ilang madaling puntos para kay Jimmy sa maagang bahagi ng laro. Pinagsama namin ang opensa at depensa. Habang binabantayan ng husto sina Curry at Butler ng depensa ng Spurs, kinuha ni Podziemski ang kontrol sa opensa. Mabilis niyang inangkop ang kanyang laro, gumagawa ng tamang desisyon at nag-aambag sa ball movement ng Warriors bagamat may isang turnover mula sa isang errant pass. Matagal na naming pinag-uusapan ang pagkuha ng mas magagandang simula at nakuha namin iyon ngayon, sabi ni Kerr. Matalas ang opensa at mahusay ang depensa ng mga bata. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakabuo na ang Warriors ng malaking lead bago ito lalo pang pinalawak papasok ng second quarter. Patuloy nilang dinomina ang laro at tuluyang kinontrol ang takbo hanggang halftime. Hawak namin ang kapalaran namin, sabi ni Moody. Hindi namin hinintay na dumating ang ritmo sa amin. Kami mismo ang humanap nito. Naglaro kami ng mas mabilis. Nagsimula kaming mas agresibo. Depensa ang susi rito. Sa unang 3 laro ng road trip, medyo ordinaryo ang naging laro ni Podziemski, kung saan 2 sa mga iyon ay nauwi sa pagkatalo. Ngunit sa ika-4 na laro, nagpakitang gilas siya at pinatunayan na natututo siya mula sa mga tagubilin ng coaching staff. Binigyang diin ni Podziemski ang kahalagahan ng malakas na simula at pagtatapos sa bawat quarter upang hindi makakuha ng momentum ang kalaban. Ayon kay Kerr, ang pagkontrol sa mga minutong ito ay susi sa tagumpay ng Warriors. Kung mapapanatili ni Podziemski ang ganitong performance laban sa mas malalakas na team, may tsansa silang magtagumpay. Naglaro si Stephen Curry ng 26 na minuto, si Jimmy Butler ng 24 at si Draymond Green ng 21. Walang ni isa sa mga veteranong ito ang naglaro sa huling quarter dahil sa unang pagkakataon mula noong Pebrero 25 laban sa Charlotte Hornets hindi na kinakailangan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?